Expressed herein represent those of the officials and speakers involved and may not necessarily reflect the entirety of the government unit's stance. We encourage respectful engagement and thank you for joining us. At the same time ang aton sini nga e-governance. So ibalo naton ina kag tagaan naton sa nga nagakaigo nga importansya no paagi naman sa aton sini nga mga resource person sa subong yang aga diri sa aton sini nga atubangan. And of course sa tanan nga mga nakatutok na sa aton sini nga official Facebook page sa Provincial Government of South Cotabato, pwede gid kamo na magpalabot sa inyo sini nga mga questions, pwede man kamo nga magpalabot sa inyo sini nga mga pagpanamyaw kay amo ni na pagtagaan sang ligwa diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sige, this time natagaan tanay ligwa abi no nga magpanamyaw no ang aton sini nga mga resource person sa subong yang aga nagikan sa aton sini nga DILG sa Cotabato. And of course kaupod na nato no diri sa aton sini nga tupad no ang aton sini nga LGOO6 ang outcome manager si Ma'am Jeremy Eri Yeager no at the same time ang gwapahon sa gyapon ang aton sini nga LGOO5 si Ma'am Romeline Damasco. Sige, this time tagaan tanay sila ligwa no nga magpanamyaw sa aton sini nga mga tumalanaw sa subong yang nga aga. Sige, good morning mga moms. Mayong aga Chris, mayong aga sa tanan, mayong aga South Cotabato. Sa pangalan sang amon nga Provincial Director no, si PD Bong Suaib, gusto namon magpasalamat sa Provincial Government under the leadership of Governor Tamayo sa pag-imbita sa DILG South Cotabato para istoryahan nato ng isa sa amon mga major programs which is the Ease of Doing Business Law. Alright, and of course, welcome taman ang isa naton ka maanyag yapon nga resource person no si Ma'am Lynn no. Ma'am Lynn, good morning, kaga welcome sa aton sini nga programa. Mayong aga sa aton tanan, sa ngalan sa amon nga Provincial Director PD Hyde Ali Suwaib, and of course sa aton nga Outcome Manager Ma'am Jeremy A. Yeager. Kami ay nagapasalamat kay gitagaan gid kita sang panahon nga mai-advocate gid ang isa ka programa sang aton nga present administration which is the Ease of Doing Business. Sige, this time no gina-acknowledge taman gali ang aton sini nga mga media partners nga ari diri subong sa aton sini atubangan. And of course, ang aton sini nga mga espesyal nga bisita no diri mismo nagikan sa nasambiti nga bulutuan ang Coronadal National Comprehensive High School ang aton sini nga KNCHS Supreme Secondary Learner Government no kay ti mga student leaders naton sila. So ibaloon man naton karon kung may mga concern sila, mga luyag ipalabot nga mga palamangkutanon or may mga concern sila sa aton sini nga mga resource person, welcome gid na sa aton sini nga programa. Sa this time, aton anay pagatagaan sang ligwa kay para nga mas maintindihan pagid sang aton sini nga mga tumalanaw kag mga pumuluyo naton kung ano ba ang ginatawag nga ease of doing business. Ano ba ini siya? Negosyo ba ini siya or ano ba ina? No? Aton ibalon nagikan sa aton sini nga mga resource person. Okay, salamat. Sino diri sa inyo ami mga cellphones abe? Bautanan gid. Sino sa inyo ang connected sa internet?
Baw tanan gid. So amo ang aton nga pakaistoryahan karon ano? Kay dahil sa lahat sa atin, halos lahat tayo ay connected na sa internet at halos lahat tayo ay meron ng cellphone. So ang pag sinasabi nating connected, madali na lang kita makakonect sa isa kag isa. Kag madali na lang pud kita himo sa aton negosyo or makatransact sa aton nga mga transaction dahil connected tayo sa ating mga cellphones, connected tayo sa ating mga internet. At karamihan dito ngayon ay mga kabataan. So sila yung mga ating future innovators, mga future entrepreneurs and future leaders ang aton nga komunidad. At dahil kayo yung future leaders, kayo ang makakatulong nang sa ganun ang community natin ay magiging smarter, magiging more responsive, no? Kay kung kamo na sa sunod ang magiging leader, makahimo na kamo sang more responsive nga mga programa kag mga palisiya. And dahil dati, 'di ba, kapag paghingi tayo ng mensahe, anong ginagamit natin? Paagong? No? Subong dali na lang, text message na lang. Noon ang mga nanay, sino diri ang mga nanay ng mga negosyante? Pila ka adlaw pa sila makakuha sang business permit. Pabalik-balik sila sa pila ka opisina pa ilang laktan. Pag magkuha kita sa aton nga birth certificate, laba pa nga pila ang aton agyan. Pila pa ka offices ang aton nga agihan. Pero dahil sa ease of doing business, in just a click, pwede na kita makakuha sa aton mga permits, sa aton mga licenses, sa aton nga mga certificates. So, kaya po lumabas itong ease of doing business. Ito po yung RA 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. No? Ang coverage po nito ay hindi lang ang DILG, hindi lang ang probinsya sang South Cotabato, pero tanan nga national government agencies, tanan nga probinsya, tanan nga syudad, kag tanan nga munisipyo, and even up to sa barangay. So ang batas na ito ay nakakaabot. And hindi lang ang national hindi lang sila, hindi lang LGUs, kundi pati ang national government agencies. Upod sina ang aton eskwelahan. No? Mapansin ninyo, kapag nagpa-enroll kita, may ara na nakapaskil dira nga mga steps kung paano kita magpa-enroll. Kung pila ka minutes ang dapat naton makuha ang aton nga mga ginapangayo nga mga permits. So, ang nilalaman ng 11032 or the Ease of Doing Business Act ay una-una Citizens Charter. Ang Citizens Charter, dira ta makita nga pagsulod ta sa isa ka opisina, nakabutang dira ang every steps nga dapat naton himuon para makuha ta ang aton nga gina-request. Aside from bawat steps, ara po dira kung pila ka minuto mo mahimo na siya. And dapat ara po na dira ang aton nga responsible nga tao kung sino aton lapitan. Diri sa eskwelahan ta may ara. For sure, may ara pagsulod ta dito, may ara na sila sa Citizens Charter. Kaya gina-require kinatanan. Tanan nga LGUs, tanan nga national government agencies, gina-require nga dapat may ara sa Citizens Charter. Ang Citizens Charter, amo na mga steps by steps, time and responsible nga tao nga aton nga malapitan para makuha ta sina. Ang ikaduha nga ginabutang dira sa act nga ina ay ang 3720 policy. Pag ginahambal na nga 3, in just 3 days, simple business transaction, in just 3 days makuha ta na ang aton nga gina-request. So, ano ang mga simple transaction nga ina? Amo na magkuha kita sa certification. No, sa school ta kung kisa, mangayo kita sa registrar sa certification ta, 3 days lang gid ina dapat ang pinakalawig. Kung aside sa 3 days hindi ta pa makuha, pwede nyo na sila isugid sa ARTA. So, pakatandaan ninyo ang 3720. Pag simple gani nga transaction, 3 days lang ina. Pag complex, amo na siya ang 7 days. Pag complex, amo na siyang ginahanglan nga mga business permits, no? Ang mga application naton. So,
Kapag naman 20, di ba? Si Hambal Takagain na may ara sang 3-7-20 policies. 3 days simple, 7 days complex. Pag sinabi natin complex, kinahanglan siya sang review kagaya ng business permitting. And then, meron naman tayong 20. Ang 20 naman, kapag kinahanglan na gina siya sang technical review sang isa ka engineer or isa ka lawyer or isa ka mga experts nga mag-review sa tong document nga ginapangayo ta. So again, ang may ara lang is 3 simple, 7 complex, and 20 days ay highly technical. At ang isa pa kapalaman sini nga batas ay ang zero contact policy. Kapag tayo nagpapagawa ng bahay, kinakailangan natin ng building permit, no? Tama? Kinahanglan ta sang building permit. Pag nag-submit kita sang building, mag-secure kita sang building permits, si engineer dapat hindi na siya magdiretso sa office ni OBO, ni building official, kay bawal gid ina. Dapat dito niya lang na ihatag sa counter pag-apply niya sa iya nga permit. So dito pa lang, dapat may ara na siya sang checklist kung ano itong mga kinahanglan niya. And then, ara naman po dito kung ano itong mga documents nga i-attach niya. Kung hindi ni siya kompleto, ibalik ni siya sang assessor. Kung kompleto, ihatag, ibatunon sa office nga concerned. Pero, hindi pwede nga kung may kulang gani, di na inyo nga obo ka istoryahon ko, hindi gid ina siya pwede. Amo na ang ginatawag na zero contact policy. Pag nag-apply kita sa aton driver's license, sino na diri ang above 18 nga pwede na mag-apply sa driver's license? Kapag may kulang gani ang aton nga document sa pag-apply sa driver's license, hindi gid kita pwede magdiretso dito sa office sang nagapirma, sang nag-issue sang driver's license. Kaya ginahambal sa ARTA ay zero contact policy. Kapag may nakita tayo may mga ganitong gawain, pwede kaagad natin silang isumbong sa ARTA. And then, kaya dahil sa mga ganito, kasi napapansin natin, karamihan may mga fixers, di ba? Pagkuha pa lang natin sa aton birth certificate, laba-laba na sang pila. Pagkuha ta sa aton nga mga driver's license, laba-laba sang pila. So, nakita ta dira nga, di na mga opisina nga daw nagadamo na gid ang mga fixers. Nang dahil dito, sabi ng ating National Government Agency, sige, itukod ta ang ARTA, ang Anti-Red Tape Authority. Sa ngayon, ang opisina ng ARTA ay nasa Davao, yun yung cover niya ang Mindanao wide. So, kapag may nakita ka mo nga nag-violate, kapag may nakita ka mo opisina, wala sang citizens charter, pwede ta sila isugid sa ARTA. Kapag may nakita ka mo sang nga opisina nga wala naga-follow sang 3720 policy, pwede ta na sila isugid sa ARTA. Pag may nakita ka mo sa opisina nga may nagadiretso sa office ang direktor, nagadiretso sa office ang nagahatag sang permit, ginalubag ang zero contact policy, pwede ta sina isulod sa ARTA, isumbong sa ARTA. Kasi si ARTA, sila ang naga-monitor sang compliance sang aton nga EODB law. Sila din tong opisina nga, kinahanglan mo pa i-simplify ang imo nga process. Kinahanglan mo pa ipaigsiin, no? At silang opisina nga parehas sini katuwang natin sa pag-advocate sining ARTA law. And of course, ipadayon ko sir. And of course, ang ARTA may ara pud na sila sang report card, no? Kagaya sa ginalantaw po na nila kung ang opisina or ang mga national government agency or ang mga LGU ay ginatuman man ining ara sa batas. So, may ara na sila sang service efficiency, and kung mapansin ninyo, pagsulod nyo sa mga opisina, may ara dira sang dako nga box, dira tong ilang survey, customer satisfaction survey. Ay nakita ka mo sina? Mga feedback mechanism. So, yun. At yun ay kinokolekta ng civil service at kinokolekta din ng PSA. At ito ang pakatandaan dahil kasama namin ang mga estudyante, magagaling na mga estudyante ng KNCHS, katuwang kayo sa pag-a-advocate ng programang ito.
sinasabi, kapag may nakita kayo na lumabag doon sa ARTA law, pwede nyo silang isubong sa ARTA. At may violations, may penalty. Sa kadami-daming batas, ito yung special sa batas na ito kasi meron siyang penalty clause. Pag ikaw lumabag, magkakaroon ka ng first offense. Ang first offense ay pwede kang masuspinde sa trabaho mo ng 6 na buwan. Halimbawa, ikaw tumanggap ng suhol para mapabilis ang paghingi mo ng business permit or ng iyong clearance at sinumbong sa ARTA, ikaw ay pwedeng penaltyhan ng sa first offense ay 6 months suspension. Sige Ma'am Lynn, para mas makarelate pag itang aton sa mga estudyante, amo na lang niyo para mas maintindihan ninyo. For example, si nanay ninyo nangayo sang may reseta sang bulong. Karon kay may ara kita sang assistant sa province nga pwede mangayo kita sang bulong sa province. Karon kay makitaan ninyo pag sulod ninyo sa Kapitolyo, do laba gid ang pila haw. Siling mo. Tapos dito sa unahan may nakitaan ikaw nga daw pwede ko man na siya maistorya, daw pwede ko man na siya suhulan kay para nga mas hindi na ako magpila. So dapat wala kita sang amo na nga nagakatabo. So dapat maagigid kita sa proseso para mas maintindihan pagit sang aton sini nga mga estudyante kay syempre mabudlay mag-relate abi ma'am no. Ilabi na sa aton sini nga mga estudyante kay do hindi pa nila na experience no kay para nga mas maintindihan nyo pagit sang madalom. Amo na siyang isa sa mga example nga wala naton ginatugutan no sa gobyerno kay basta Pinoy gusto naton mag-agi permi sa shortcut. No, for example, may proseso kita step by step. So gusto naton mas mapadali ang tanan. So ang pinaka the best naton obrahon ay istoryahon ko na lang to siya may merindahon ko siya, tagaan ko siya milk tea or tagaan ko siya kape kay para hindi na ako magpila. So ginadumilian na siya nato. Sige. Additional Ma'am Jeremy? Yes, Sir James. Chris, in addition to that, no, ang purpose ng EODB law ay para maiwasan ang corruption. And as mentioned by Sir James, bawal diri ang fixing, no? Na kung may kakilala ka, mag-agi ka sa kakilala mo, okay? So that is the very purpose of this law, para maiwasan ang corruption, maiwasan ang fixing, also yung mga favoritism, dapat wala ina siya, okay? So dapat alisin na naton sa aton nga mga utok ng mga kung may kakilala, mapadali ang aton nga mga transaksyon. And at the same time also, ang DILG, no, since 2019 pa ni siya, Sir Chris, no, and sa tanan, ang DILG since 2019, nagakandak na kami sa mga training sa aton mga local government units para ma-implement nila sa husto kaning EODB law, kaning RA 11032. So since 2019, wala naguntat ang training sa DILG. Yearly gina kami, may different kami trainings related to this. Kay para ma-implement nila ang aton nga EODB sa ilang nga mga tagsa-tagsa nga mga local government unit. So sa na-mention kaina ni Ma'am Lynn, ng among provincial focal person, na dapat ang every LGU may ara sila sang citizens charter para maging guide sang ato mga transacting public kung diin sila magkadto pila ka step by step. Amo lang na siya no, kagbalaan ninyo kung pila ang bayad, wala na lampas ang bayad kana. Kasi for example, kung nakabutang dito nga 10 pesos, naglampas ang 15 pesos, bawal na gid ina siya. So the Citizens Charter speaks of the step-by-step procedure as well as yung mga corresponding fees kung applicable lang din naman. Pag libre, dapat wala gid kamo dapat sang bayaran. And bawal kamo pabalik-balikon kung simple lang naman ang inyong transaksyon. Pwede nato na siya nga ireklamo sa Anti-Red Tape Authority. And this Anti-Red Tape Authority is an office under the Office of the President. No? Sila ang naga-oversee sa pag-implement sa ning EODB law sa tanan nga LGUs kag sa tanan nga national government agencies. Which is why sa parts ng DILG ginahangyo namon ning amon mga student leaders nga please let us advocate this kay para wala na madula na ng mga fixing, no? Madula na ng kakilala, madula na ng mga favoritism because bawal na ina siya. And on the part of our national government agencies kag ato sa mga local government units, may ara na silang hapsay nga may mga mechanism na nag-i-employ sa ilang mga local government unit para matarong ang pag-entertain nila sa ato mga transacting public. Yes, Sir Chris?
Alright, so at least nakarelate ba sa aton sini nga mga estudyante? Kung may mga question kamo karon, bayaw lang kamo sa inyo sini nga kamot. Sige ma'am, padayon kita sa aton sini nga discussion. Okay, salamat. At magdugang ako dito sa hambal nga para makarelate ang aton nga mga estudyante. Di ba kapag nagapa-enroll kita, makita ta sa tubangan sa Citizens Charter ta kung paano to mga steps. Ano to mga kinahanglan, no? Kung may ara gani dito sang may ara sila dito sang ginpangayo nga wala dito sa aton Citizens Charter, pwede ta sa na ireklamo. Okay? So yon. And pag naging ginapabalik-balik ang aton nga mga transaction kasi ito sila pwede na itong humingi ng kanilang birth certificate sa PSA, no? Pwede na din silang mag-apply ng kanilang yung mga certificates sa kanilang schools, yung maghingi ng Form 137, yung mga ganun, yung mga school requirements nila. So, yung mga yon ay dapat ay simple transaction lang siya dapat. At balikan ko ang offense. Una, sabi kanina, ang first offense ay 6 months suspension. Ang second offense ay tanggalin na talaga sa trabaho. Aside from that, makukulong pa siya ng 1 hanggang 6 na taon at magbabayad ng 500 hanggang 2 milyon. Ibig sabihin nun, ang gobyerno natin ay totoo. No? Katuwang natin ang mga student leaders at ibang mga estudyante at mga kabataan sa pagpapalaganap ng batas na ito. Kasi sinasabi na ang batas na ito ay hindi ito basta sa batas lang, kundi kinakailangan nating ipatupad ito ng maayos at may penalties yung mga nagalubag sa batas, no? Yung mga hindi naga-follow sa batas. Dito ngayon pumapasok si digital governance. Pag nag-request kayo ng inyong birth certificate, pwede na online, di ba? Sino sa inyo diri ang gusto magkaroon sang negosyo in the future? Sa batas ang nakalagay, pwede siya 3 days. Pero sa ngayon, isang click na lang, pwede na kayong mag-submit ng inyong application, business permit application online. And I'm happy to announce nga ang 11 LGUs ang South Cotabato, ginagamit na nila ang eGov or the eBoss, the one-stop shop. Pag nag-submit ka sang imong application sang business permit, pwede ka na mag-apply online, no? At online mo na rin makuha ang imong business permit. So dahil sa batas na ito, lahat ng transaction natin ay napapabilis at iwas sa corruption, no? And then ganun din sa APS, pagkuha natin ng birth certificate, online na lang din, nakukuha na din natin ng online. Ano pa yung mga digital governance sa atin? Kapag nagboboto tayo minsan, online na din. Meron na ba ang KN nun? Yung student council natin, yes. Yung mga future leaders natin, pwede na silang gumamit ng digital yung system, digital platforms. Nang sa ganun ay hindi na pipila yung mga estudyante para magboto. Digital na lang, meron na lang system. Nang sa ganun ay right there from their cell phone, pwede na silang bumoto ng kanilang student leaders. Siguro, pwede yan tingnan ng ating mga student council para sa susunod na eleksyon, digital voting na din ang meron ng KNCHS. So, sa ngayon, meron tayong online business permit application. Meron tayong mga digital government records sa hospitals available na. Mga online payment natin. Di ba, sino-sino sa inyo dito ang mayroong Shopee account? O at tanan. So, pag nag-order kita online, pag nagbayad kita, digital payment na din. So, dapat amo na ang aton nga tumong sa karon, no? Kayo na mga future leaders, kapag nag-isip kayo ng mga programa, ng mga projects, let's maximize the technology, no? I-digitalize natin ang mga ito. So again, ang 11 municipalities sa South Cotabato ay eBoss na. And ang role natin dito, ang role ninyo, ipalaganap ang RA 11032. And kung may nakita kayo na lumabag nito, pwede nyong isumbong sa ARTA. And be more innovative.
no? Be more transparent. Hindi nga kamo-kamo lang ang nag-aistoryan sa inyong mga plano, and be more efficient and responsive sa pangangailangan ng mga tao. So, ang message lang nitong ease of doing business and e-governance ay i-simplify ang transaction, i-digitalize, at let's participate. Yun lang po. Alright, sige. Manamugin nga salamat no kay Ma'am Lynn. Sa aton sini nga mga media partners, paliog ko partner Kia para ma-recognize naton. And of course, ari diri si Bon Valdivieso of Big News South Cotabato. Gina-acknowledge naman gali ang aton sini nga mutya ng South Cotabato 2025 si Mary Ganabang ari subong sa aton sini nga venue. And of course, sa mga media partners naton, si Nico Solano of NDBC, Renz Sukaldito no of Favorite FM, and of course sa aton sini nga Bombo Radio nga ari diri subong nga aga. And this time magka-cater kita sang pamangkot no nagikan sa aton sini nga mga student leaders. May questions kamo sa aton sini nga mga resource person. Sige, sino ang una nga magpamangkot? Sige dito ma'am. Pakilala anay, ano na nga year, anong organization kag ang question. Isang makabatang umaga po sa ating lahat. I am Novim Krisha Disuyo from Coronadal National SSLG po, the Vice President of SSLG Council. So, ang question ko po is, nowadays, very rampant pa rin po yung mga issue or situation na nagkakaroon tayo ng fixing, not only here in South Cotabato, but in the whole Philippines naman po. Kasi, minsan gusto ng mga Pinoy na mas mapadali yung proseso, kaya nga sinasabi nila much better if meron tayong mga backups, mas mapapadali na makuha natin yung mga opportunities, lalo na sa mga kataas-taasan po. So, sabi kanina po sa ating discussion na sabi natin na pinagbabawal na natin siya sa ngayon. So, ano po yung mga aksyon or mga ginagawa ng ating government units para naman po mas mapadali na mapahinto yung mga ganitong sitwasyon po sa ating probinsya? Ayan, good question. Sino magsabat? Si Ma'am Jeremy siguro. Ma'am Lynn. Napakagandang tanong, ano? Alam nyo, sa kadami-dami ng mga batas natin, ito yung special sa RA 11032 kasi meron siyang penalty clause. At dito namin kinakailangan ng inyong partisipasyon. Kasi sinasabi sa batas na ito na kapag kayo ay nakakita ng mga fixers, kayo ay nakaramdam ng paglabag sa 11032, pwede nyo silang isubong sa ARTA. Si ARTA po ay binibigay ito sa right na ahensya. Halimbawa, kung ito ay public official, binibigay po ito nila sa civil service. At isa nga sa nasabi kanina, ang unang offense, 6 months na pagsuspinde. Second offense ay yung hindi na termination na po. Aside from that, pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon at mayroong 500 hanggang 2 million na penalty. So, Ma'am Germs, baka may maidagdag? Okay, Ma'am Lynn, in addition to that, no, para maiwasan ang fixing, first and foremost, dapat ma-maximize na ang use of technology, no, in transacting business in all government offices. Tama man? Kasi kung nag-apply ka na online, nagbayad ka na online, wala na sa mga fixing. So, which is why, dapat ma-maximize na ang gamit sa technology. Number 2, dapat siguro baguhon na naton ang mindset naton. Nga kita kasi as Filipinos, no, in general, gusto naton magpahapos lang. If really wanted to inject change, no, kung gusto talaga naton sa pagbabago, because I know you student leaders are very idealistic. So if you really want change, you start from yourselves, okay? Since balaan nyo nga bawal ang fixing, pero gapahapos lang gihapon ka mo, gina-practice na lang gihapon para mapadali ang transaction. So, sayang, no? So yun lang din, gusto namon nga inculcate sa mga minds ng aton mga student leaders na dapat kung ano yung mga changes na gusto ninyo mahitabo sa Pilipinas kag diri sa aton nga lalawigan, dapat paghalin sa aton. Okay, ma'am? That is a very nice question and that is also a very good observation. And aside from the mindset, no, of the transacting public, of the people, damo na sang mga mechanism nga gin-employ ang aton nga gobyerno para i-report
ang mga opisina or ang ato mga LGUs nga may ara gyapon sang fixing. But hopefully wala diri sa South Cotabato because as mentioned by Ma'am Lynn earlier, ang aton mga local government units diri, tanan nga LGUs diri sa South Cotabato ay naka-electronic business one-stop shop na siya. Meaning to say automated na siya, okay? Hopefully wala kasi diri ang aton LGUs naka-EBOS na, automated na ang aton nga mga business permitting, no? So, yes, may Sir James, may Sir Chris, Follow-up may question. follow-up daw siya. Follow-up question lang po. Actually, gina-promote po natin nowadays yung mga digitalized platform or digital platform. How about, hindi po ba siya malilimit lalo na po sa mga poorest among the poorest or yung mga nasa urban areas po since they have limited access sa technology or online na mga ano po? Okay, that is a very good observation because in the entire Philippines, that is still one of the challenge, no? The ICT infrastructure presence, especially in the far-flung areas, which is why on the part of the government, marami na po tayong mga polisiya na assisting our government, especially the local government units, na para magpatukod sa ilang mga ICT infrastructure, no? Para kahit itong mga sa far-flung areas ay makakonect pa rin sa internet. Yan, tama na siyang observation, di ba, Ma'am Lynn, na may mga limitations pa rin because ang internet naton, ang internet connectivity, hindi pa rin abot yung dito sa mga sulok-sulok sa mga kabundukan. However, based naman sa aton nga research, gamay na lang na siya nga portion, ma'am, no? Gamay na lang siya nga portion. And the government through the DICT and other concerned agencies are doing their efforts para very soon ay tanan nga areas sa tanan nga sulok sang Pilipinas magkaroon na sang internet connectivity. Alright, sige, may additional before kita mag-proceed sa next question. Okay na? Next question, RJ Tiad of Good Vibes Radio. Hi ma'am, good morning. RJ Tiad from 90.5 Good Vibes Radio. Regarding po doon ma'am sa fixer, for example yung opisina, especially sa mga LGU, mayroong fixer or nahuli. Hanggang saan ba yung sakop ng batas natin kung sino ba yung pwedeng mapapanagot? Yung opisina ba involved din po ba doon o posibleng bigyan din siya ng kaso kasi doon mismo sa opisina nangyari yung fixing? Thank you pa. Napakagandang tanong yun, sir. Ano? Of course, kapag halimbawa ang sumbong, halimbawa sir, sino yung nag-commit ng sin? Kung doon pa lang mismo sa application, halimbawa, doon pa lang nagkaroon na ng fixers. Kung sino yung involved, yun po yung ipapatawag ng civil service. Or first is isusumbong sa ARTA, then mag-iimbestiga po ang ARTA. Then kung sino po yung concerns doon sa transaction na yun po yung ibibigay ni ARTA sa it's either the ombudsman or the civil service. Halimbawa sir, bibigyan kita ng sample. Ang sinasabi sa batas, lahat dapat ng LGU ay meron ng EBOS. No? Ngayon, may LGU na hindi nag-implement ng EBOS. Ang kakasuhan yan sir ay ang LGU. Kaya diretso po siya sa ombudsman. Ganun po yung proseso po nun. Ma'am Jerm? So siguro no maging specific ta kay ang gustong pag ni Sir Ma'am Lynn, no, sino ang kasuhan, no? Syempre sino ba ang head sang LGU? So yun siya, yun pa rin ang accountable officer, which is why on the part of our LCEs, they are seeing to it na tanan nila nga mga tao naga-perform accordingly, no? Ginaiwasan ang mga fixing. On the part of the LGUs, kami sa DILG mahambal namon nga so far, salamat sa Diyos, wala kita na-receive ng mga reklamo. Kasi nga, nag-implement na sila sang electronic business one-stop shop. Okay? So, yun lang po ang amon mahambal nga happy kami sa performance ng aton mga LGUs diri sa South Cotabato. Alright, sige. Additional question? Yeah, go ahead. Good morning. Good morning po sa atin lahat. I'm Amadine B. Sandigan Jr. po from the SSLG, Kabataang Milenyo ng South Cotabato, angat ka sa lahat. So ang pamangkot ko lang po ma'am kay kung mag-abot gid man ang panahon nga maka-observe or makakita sang mga sang natabo nga may fixing nga natabo, may mga kailangan po ba na MOV or means of verification sa
gina-claim nga obserbahan mo nga may fixing nga natabo sa isa ka opisina kag halimbawa po kapag nanggaling po sa bata po yung inaakusa po na fixing po na nangyari, mas mapapaigting po ba nito ang gina-claim nila po na may nangyari pong fixing po sa isang opisina po? Maraming salamat. Okay, napakagandang tanong. Regardless of your age naman po ay tinatanggap ng ARTA yung ating reklamo. Siyempre, yun lang, kinakailangan po talaga ng MOV, no? Na meron nga ba talagang na-violate doon sa RA 11032. Nang sa ganun ay meron din silang pagbasihan ng kanilang pag-iimbestiga. Yung mga, Ma'am Lynn, no, yung mga MOV, yung mga modes of verification, for example, text message, pwede na siya. Kasi pag once nagreklamo kita sang fixing dito sa ARTA, sa Anti-Rape Authority, mag-investigate po yan sila. So, itong mga ebidensya, kumbaga, nga gin-attach naton, mga screenshots ng mga text message ng fixer halimbawa, i-validate na nila kung ano katuod. And yung mga conversation, pwede mo naman, kasi kung mag-investigate si ARTA, pwede naman nga i-interviewon ka paano nag-transpire ng inyong conversation nga nagkaroon sang fixing, okay? Now, sa pag-abot naman sa selling mo nga sa mga kabataan, ang kabataan ang ginhimo nga fixer, ang nagsumbong. Nagsumbong po. Okay, yung treatment naman sang aton nga batas, no, equal gid na siya sa tanan-tanan, no. And of course, ang hindi naton gusto nga pati ang aton mga kabataan mamulat sa mga kalain nga mga amuna siya nga mga kaso. So hopefully, no, nga kita nga mga kabataan, gusto namo na siya nga maging alert kita, no, maging vigilant kita, maging involved kita sa panggobyerno kasi nga ang gobyerno kay para sa tao. So please make sure nga we always participate in any forms of governance para makabulig kita, no? Nga masulbar ang mga nakita naton nga mga problema. Thank you po. Alright, thank you. Next question, Anay, si Nico Solano of Radyo Bida, Coronadal. Good morning po. Just a clarification sa 11 LGUs in South Cotabato. Based sa ating assessment, fully compliant po ba lahat ng mga local government unit in implementing the ease of doing business? Sa ngayon po, yung 11 LGUs ay na-validate na ni ARTA. So they are implementing the one-stop shop. Ang gumawa po ng system ay ang DICT. So kapag nag-apply po kayo doon sa ngayon ginagawa na din ng Lexibo, no? Pero nagkataon lang na nung last year hindi pa nakababa si ARTA. Pero sa ngayon lahat po sila ay gumagamit na ng eGov. So kapag nag-apply po kayo sa mga bawat LGU, meron na silang online business one-stop shop. Pag nagbigay ka ng iyong application online, magbabayad ka online, makukuha mo na din po yung kanilang business permit online. Pero kapag nag-opt kayo na gusto nyo talaga yung original na blue ink talaga, pwede po kayong pumunta sa office nila at ibibigay sa inyo yung ink na business permit po. Follow up, regarding sa implementation ng AODB, may mga LGU po ba na nasampulan, like nareklamo sa ARTA dahil hindi po na-actionan kaagad yung mga complaint o anything related sa ease of doing business? And ano po yung action taken ng DILG South Cotabato? Sa South Cotabato wala, di ba? Wala, oo. Sige, guys. Okay, napakagandang tanong yan. At ako ay nagpapasalamat sapagkat ako ay taga South Cotabato. Sa ngayon po, wala pong nareklamo na lumabag sa 11032. Sa ibang regions meron. So hindi po wala po kaming na sabihin kung anong region yun, except siguro si ARTA. Pero sa South Cotabato po, so far, wala pa pong nakasuhan na lumalabag po sa RA 11032. Sige, may additional question. Renz of Favorite FM, Coronadal. Hello ma'am, good morning po.
Follow up ko lang ma'am dito sa pamangkot ni Nico Solano. For the compliance po ng every LGU, no, 11 LGU here in South Cotabato, based on the data ma'am, how many percent na po yung kanilang compliance in line sa 11032 po? Sinasabi doon sa kina-comply natin sa ARTA, meron diyang re-engineering plan. Lahat po ng LGU sa South Cotabato ay nakasubmit ng re-engineering plan. SICHA, ang tinutukoy lang natin dito ay LGU kasi doon sa 11032 kasama naman po sa lahat ng NGA. So far pagdating po sa LGU, lahat merong re-engineering plan, lahat merong SICHA, lahat merong customer satisfaction report. Lahat naman po sila comply doon sa Electronic Business One-Stop Shop. So far po ay compliance naman po sila. Mayroon doon kasi sa batas na dapat magkakaroon ng measurement. Yung parang, ito yung ini-implement natin at ano naman yung i-introduce natin. Katuwang po natin dito si ARTA, si DICT, tsaka si DILG. At yan po yung sinusulong ulit ng yung tatlong agency ngayon na i-introduce nila sa LGUs. Kasi nga dati 3720, ngayon business one-stop shop na. So ngayon, minamaximize pa natin yung tinatawag nating digitalization. Oo, sir. In addition kay Ma'am Lynn, sir, no, ang EODB law, damo na siya sa mga key features na dapat i-comply. So, isa-isa na nakainan ni Ma'am Lynn, no, like for example, the presence of updated citizens charter, etc. Now, nga compliant ang aton mga local government units diri sa South Cotabato. Gusto namon nga happy kami nga i-announce sa inyo nga nami gid ang collaboration sa mga concerned agencies just like the DICT, the Anti-Rape Authority nga kahit sa Davao na sila naka-assign, kakatog na sila diri, of course the DILG. And we are conducting a monthly or regular monitoring diri sa compliance sa aton mga local government units at ang mga challenges nga aton mga LGUs ginababaan gid na dito sa LGU. Ginababaan na dito sila, gid na dito si Ma'am Lynn, upod niya ang DICT, upod niya ang ARTA para maging hands-on gid kung ano mga problema especially doon dito sa system. So kaya sa subong we are happy na diri sa South Cotabato compliant po ang aton mga LGUs. Salamat po kag wala kita may na-receive nga any complaints, no, na may mga letter from the Anti-Rape Authority for non-compliance. Okay. Follow up ko lang ma'am, no. Ang inyo sini nga data is sa subong nga first quarter, no. Kay na remember ko last year ang municipality of Tampakan, no. So may ara nga file nga complaint against ease of doing business, especially kay Mayor Escobillo, no, sang time pa ni Regional Director Aradanas, no, sang time pa niya nga siya ang ARTA Regional Director. Sa inyo sini nga data ma'am sa subong nga 2026 in first quarter na siya ma'am nga wala sang reklamo sa ARTA. Napakagandang tanong yan. Yan yung parang hindi sa lahat ng panahon may mga nawawaw mali yan, no. Ang hindi sinasabing hindi sila compliant. Ang sinasabi doon sa letter nila, sumulat si ARTA sa Tampakan kasi hindi sila sumagot, no? Kailangan kapag nagsulat si ARTA, sasagutin kaagad natin, 'di ba? Yung email na binigyan ni ARTA ay hindi sa Office of the Mayor. Kaya hindi sila nakasagot. But again, inaantay na lang ni Tampakan yung kanyang seal of e-boss compliance na galing po sa ARTA. And they were, binabaan po sila ni ARTA last September at dapat i-award na yun sa kanila yung kanilang ARTA seal last December. Nagkataon lang po talaga na sunod-sunod yung ating mga activities kaya hindi pa po na-award sa kanila yung kanilang ARTA seal. Yung letter po na yun ay hindi nagsasabi na hindi sila compliant. Ang letter ay nagsasabi na hindi nila nasagot yung letter ni ARTA. Pero nung binabaan sila ni ARTA, doon nakita na compliant po yung LGU. Sige, next question. Okay. Additional question, Sir RJ. Yes, regarding naman po ma'am sa barangay at saka SK, kasi maigpit tayo sa LGU. What about the barangay? Kasi maliit na community lang yon, makikilala ng barangay captain, yung mga residente na nagreklamo or may concern regarding doon sa
ease of doing business sa barangay, paano po natin mamomonitor ano yung mga programa natin na ini-implement para po maiwasan na i-block yung reklamo ng isang residente against doon sa anumang anomalya na nakita ng residente doon po sa LGU ng barangay? Thank you, sir. Ang RA 11032 covered pa rin po ang barangays. So tanan nga mga salient features niya nga for compliance na gi-mention kay ina isa-isa ni Ma'am Lynn, dapat gina-implement man sang barangay, even the presence of the citizens charter, no? Now, pag abot na sa siling mo nga reklamo, may ara dapat ang barangay, sir, nga mga feedback mechanism. Damo na po, sir, sa mga reklamo, no, sa iba't iba nga barangay diri sa Region 12, hindi sa South Cotabato, regarding sa parang reklamo nila nga wala na ina-actionan ang within 3 days, 7 and ganyan. So on the part of the DILG, gina-investigate nato na siya, no? And then we are happy na ang aton nga mga CMLGOs, yung aton mga DILG officers sa mga tanan nga LGUs sa South Cotabato ay continuous ang pag-train nila sa aton mga barangay officials para ma-implement properly kaning citizens charter. Of course, we understand the limitations of our barangays, especially so nga gamay lang pod ilang mga tao, kaya ang aton mga DILG officers sa ground, wala gid na sila kapabaya, ginatudluan gid na sila paano mag-update sa ilang citizens charter, paano i-implement ng ginhambal ni Ma'am Lynn na pag simple transactions dapat pinakadugay na ang 3 days, complex 7 and so on and so forth. So diri kita sa South Cotabato, so far based sa amon nga data, wala kita sang reklamo nga na-receive halin sa Anti-Red Tape Authority nga miara sang barangays nga wala na comply sang aton nga RA 11032, sir. Regarding sina ma'am, may sorry. Sa barangay naman po ma'am, for example, mayroong nakita na lapses dun sa barangay, makakaapekto po ba yun sa kabilugan ng LGU? Sa performance ng LGU? Kung mayroong reklamo from the barangay, yung barangay is may community na nagreklamo dun sa kanilang leader, maapektuhan po yung buong LGU. For example, lagay natin sa Coronadal, may isang barangay dito na non-compliance, maapektuhan po yung buong resulta doon sa LGU. Napakagandang tanong, ano? Doon sa ginagawa ngayon ng ARTA, hindi lang si city or si municipality ang hinahanapan ng SICHA, pati sa barangay. So kapag si barangay walang SICHA, maaapektuhan of course ang performance ng munisipyo. Kapag ngayon si barangay ang sinasabi sa batas sa pagkuha ng business permit, ang sinasabi sa batas dapat doon hindi na pupunta yung applicant sa barangay. Doon na siya kukuha ng kanyang barangay clearance sa LGU or sa city. Ngayon, kapag si barangay hindi nag-comply, syempre hindi ngayon compliant si city or si municipality. Kaya napaka-importante po yung partisipasyon ni barangay doon po sa lalong-lalo na sa pag-transact ng negosyo. Kasi sinasabi sa batas, si aplikante hindi ka na dapat po babalik pa sa barangay at kumuha ng yung barangay clearance. So si applicant doon na siya magbabayad ng kanyang barangay clearance sa city or sa municipality. At si city, si municipality within the period 7 days 5th day of the ensuing month, ang binayaran ng aplikante ay ibibigay niya ngayon sa barangay. Ibabalik niya sa treasury ng barangay. At halimbawa, meron diyang hindi nag-comply. Sa 27, halimbawa, 27 barangays ng Coronadal, meron doong hindi nag-comply na barangay. Hindi ngayon mabibigyan ng ARTA seal ang isang city or ang isang municipality. Ganun po yun. Alright, sige. Since isa sa mga ginapatuman gid subong para nga mas ma-promote pagid naton ang paspas nga transaksyon sa gobyerno is ang eGov app, no? Kumbaga do ara na dira tanan, pwede mo na ma-access ganit da ang update sa imo sini nga PhilHealth, PRC mo, kaga iban pa no nga transaksyon sa gobyerno nga mas mapapaspas pagid naton. Kinahanglan ba ni siya Ma'am Germs nga i-install no sa mga cellphones, or pwede ba ni siya ma-access gyapon through computers, or kinahanglan gid ba lang mag-install sang app sa phone? Pero sa tanaw naton mas accessible abi pag-ara lang sa cellphones eh. Yes, tama na siya, Sir Chris, no?
we must remember that one of the 8 socio-economic agenda of President Marcos is digitalization, which is why meron kitang eGov. So everyone, tanan, is encouraged na mag-download kita sang eGov kasi ara na tanan dira nga mga transaksyon nga pwede naton himuon diri sa aton nga gobyerno. So sino diri naga-abroad nga mga kabataan na pod ilang mga ginikanan, hindi ka mo maka-abroad kung wala ka mo sang eGov. Kaya nga aman, dito na kamo tanan mag-input sa inyong mga data. And even your mga mag-apply ka, magkuha ka mo sa inyong mga, sa PSA, sa inyong mga birth certificate, pwede na dito sa eGov, okay? So please, download niyo ang eGov, gina-promote kita natin as Sir James, kaya gina-promote na sang aton national government. Alright, sige. Additional question from our, wala na? Sige. Alright, sige. Sa aton sini nga mga Facebook live viewers, sanay tamyawon ta nga naga-monitor sa aton subong yang nga aga. And of course, naga-monitor ang isa naton ka maaptik man no, nga department head sang Provincial Government of South Cotabato, ang aton sini nga PJS officer Ma'am Ann Casan. And of course, naga-monitor man si Ma'am Erlinda Aquino, kag si Ma'am Delma Barrera Galbe. Kag sa tanan naton nga mga Facebook live viewers, madamo gid nga salamat. Sige, siguro lastly na lang ma'am, ano na lang ang inyo sining pangabay no sa aton sining nga mga pumuluyo diri sa probinsya sang South Cotabato para mas mapasanyog pagid naton ang aton siniyang ease of doing business kay ti isa gid na sa luyag gid naton nga hugot nga ipatuman kay para nga mas ma-promote pagid naton ang transparency kag fair nga treatment para sa tanan. Kaya kumbaga pa dapat balaan man na nila kag balaan man naton nga pag ang gobyerno gani may proseso kita nga ginaagyan. Sige ma'am, ang inyo na lang sini nga pangabay sa aton siniya nga mga pumuluyo. Okay, Lisa Liwat, mayong aga sa aton tanan. And lalong-lalo na sa mga kabataan natin, pakatandaan, digitalized world na kita, no? So, i-maximize sa ang paggamit sa aton nga mga phone, sa mga aton nga sa digital world nga ginahambal. So, sa tanan nga aton nga transaction, let's simplify, no? And then, i-maximize natin ang digitalization and let's participate. Napaka-importante po yan. Mag-participate tayo. Kapag sinasabi nating meron ng online securing of birth certificate, gamito nato ng ilang online platform. Sino dito ang ginikanan ninyo nga naga-travel? Ang DILG merong FTA, no? So, makuha lang pwede na sila mag-apply online. Magkuha ka mo sa inyong mga passport, pwede nyo na din gamitin ng inyong mga cellphones using the platforms. And katuwang din po natin ang DICT dito. Kapag tayo mga student leaders, may nakita tayo na parang idea, no, na pwede natin nga implement sa aton nga schools nga kinakailangan natin ang tulong ng DICT, ang tulong ng DILG or ang tulong ng ARTA. Wag po kayong mag-atubiling lumapit sa amin at baka ma-endorse namin kayo sa tamang ahensya nang sa ganun ay magkaroon kayo ng programa na simplified using the digital platforms. At yun lang po, magandang umaga. Ma'am Germs. Okay, Sir Chris, sa liwat no, madamo nga salamat for this opportunity for inviting over the DILG South Cotabato under the leadership of our PD Bong Swaib. Gusto lang namon again i-emphasize na ang purpose sang RA 11032 or ang Ease of Doing Business Law is for us to eliminate corruption, okay? Eliminate corruption, eliminate fixing, madula ang ginatawag ng favoritism, kanang mga pre-arranged no sa mga kakilala. And of course, para maging efficient na ang tanan nga transaction sa gobyerno. So ginahangyo namon ang bulig sang tanan nga please change our mindset as well. Iwasan na po naton nga mag-practice pa rin kita sang fixing. For example, kasi may kakilala kita. Let us inculcate in our minds na, again, gusto ko i-emphasize na ang pagbabago dapat mag-umpisa sa aton. I am looking at the student leaders over here, no? Kay kamo ang mga leaders, please, malaan nyo nga bawal, hindi na naton himuon, kamo mag-umpisa. And kung may malakita kamo on the part sa gobyerno nga nagahimo gyapon sang bawal, please i-report naton para mabuligan man naton ang aton nga gobyerno nga ma-address, no? Kag magtagaan sang leksyon ang mga nagahimo pa rin sang bawal because gusto naton nga mapalambo naton ang aton nga lalawigan,
mapalambo naton ang bilog nga Pilipinas. Again, Sir James, thank you so much for this opportunity, and thank you also kay Governor Tamayo sa pag-invite sa amon sa pulong-pulong sa katawhan. Alright, madamo gid nga salamat sa aton sini mga dinapit nga bisita sa subong yang nga aga. Medyo mainit na nga aton sini nga panyempo. Of course, thank you kay Ma'am Jeremy Eri Yeager, and of course Ma'am Romeline Damasco sang aton sini nga DILG South Cotabato sa paghatag man sang time ninyo subong yang nga aga. Balaan ko medyo masako-sako man ang inyo sini nga panahon, pero naghatag gid kamo para nga magpadulong diri sa aton sini nga venue. And of course, salamat man sa aton sini nga school principal no sang KNCHS, si Ma'am Maria Filita S. Iparagiri, ang aton sini nga principal 4 nga nagpahanugot sa aton nga magkandak kita sang aton sini nga pulong-pulong sa katawhan, kag sa aton sini nga KNCHS Supreme Secondary Learner Government. Salamat man sa time kag sa manaming observation, katuwang namon kamo no sa pagsugpo naton sang korupsyon, sa pagpromote naton sang transparency sa pangginobierno naton diri sa probinsya sang South Cotabato. Kag salamat man sa aton sini nga mga media partners nga nagupod sa aton subong nga aga, kag sa aton man nga Provincial General Services Office, sa aton sini nga logistics, kag sa aton sini nga Provincial Human Resource and Management Officer. Sa ngalan sang aton sini nga Provincial Information Officer Sir Rudy S. Ameneya, kag sang aton sini nga Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., ini ang inyo alagad Cres James Cabaylo. Madamo gid nga salamat sa inyo sini nga pag-upod sa subong yang nga aga, kag bantayin nyo naman sa masunod nga semana kung sa diin na naman kami nga venue, and of course sa amon sini nga dinapit nga bisita kay daw possible mangin kaupod naton ang staff nagikan sa aton sini nga South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank sa luyag mag-donate dara sang dugo. So pwede gid kamo kag welcome kamo mag-donate sang inyo sini nga mga dugo. Ina ang aton mangin topiko sa masunod nga semana, gani bantay ninyo diri sa aton sini nga programa Pulong-Pulong sang Katawhan. Sa liwat, madamo gid nga salamat. South Cotabato, angat ka sa lahat.